Magandang gabi Pilipinas, narito na ang latest at mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. Bagyo sa loob ng PAR patuloy sa paglakas. Batay nga sa update kaninang alas 5 ng hapon, nananatiling nakataas itong Tropical Cyclone Warning Signal number 1. Yan po ay sa may bahagi nitong Batanes Group of Islands, kung saan nga pinag-iingat itong ating mga kababayan na malapit sa may bahagi nitong dalampasigan dahil posible pong umabot hanggang sa 4 na metro itong taas ng mga alon. Ayon pa sa Pag-asa, posible rin ang mga flash floods habang inaalerto naman laban sa mga pagguho ng lupa ang mga nakatira naman sa mga bulubunduking bahagi ng Batanes. At kanina nga pong alas 4 ng hapon, huling namataan itong si Typhoon Butchoy. Yan po ay sa layong 615 kilometers. Yan po ay silangan nitong Basco, Batanes. Taglay po nito ang hanging umaabot sa 210 kilometers per hour at bugsong pumapalo naman sa 245 kilometers per hour. Inaasahan po natin itong patuloy na pagkilos ng nasabing bagyo. Yan po ay sa direksyong northwest at sa bilis naman na 30 kilometro kada oras. Kung ating pong babalikan, kahapon pumasok sa Philippine Area of Responsibility itong ating binabantayang bagyo at ayon sa Pag-asa, kung hindi magbabago itong taglay na lakas, inaasahan natin na lalabas ito sa may bahagi itong Philippine Area of Responsibility pagsapit po yan nitong araw ng Biyernes. At samantala nga lumawak pa yung mga lugar na posibleng ulanin dahil kay Butchoy. Inaasahan po natin itong moderate hanggang sa heavy rainfall. Dito po yan sa loob ng 600 kilometers diameter na sakop ng bagyo. Samantala nakataas naman po itong gale warning. Partikular pong apektado niyan itong northern hanggang dito sa may eastern seaboard nitong Luzon. Ibig sabihin po nito, bawal munang pumalaot itong mga may maliliit na sasakyang pandagat, lalong-lalo na dahil inaasahan natin itong maalon hanggang sa napakaalong lagay ng karagatan. At bagamat inaasahan nga nating lalabas na ng Philippine boundary, patuloy naman na palalakasin itong si Butchoy ang hanging habagat na siya namang magdadala ng pag-ulan sa ating bansa sa mga susunod na araw. Ayon po sa Pag-asa, simula ngayong araw hanggang sa Biyernes, paghandaan natin itong hanggang sa katamtamang pag-ulan dito sa atin sa buong Luzon, kabilang po dyan itong Metro Manila. Ganyan din itong posibleng maranasan dito sa may bahagi po yan nitong Western Visayas. Pagpasok naman ng weekend, inaasahan natin itong katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan. Dito po yan sa may kanlurang bahagi nitong Luzon hanggang dito po yan sa Visayas dahil na rin po yan sa epekto nitong habagat na pinalakas ng nasabing bagyo. Pinagdodoble ingat din natin yung mga probinsya na sakop nitong Mindoro hanggang dito po yan sa may Bataan, Zambales at pati na rin sa Pangasinan, gayon din sa may Benguet. Laban po yan sa flash floods at mga posibilidad ng landslide. Sa ngayon nga, dalawang weather systems itong ating binabantayan sa Philippine Area of Responsibility. Ito nga ating bagyo, inaasahan na magdadala ito ng maulang panahon dito po yan sa may bahagi nitong Batanes Group of Islands. May kasama po yan na pagbugso ng mga hangin sa mga susunod na oras. Ito namang hanging habagat, inaasahan nating patuloy itong iiral. Dito po yan sa may Southern Luzon hanggang dito sa may Visayas. Kaya naman magdudulot yan ng maulap na kalangitan na may kasamang may hina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Dito po yan sa may bahagi nitong Cagayan, pati na rin sa may Isabela, gayon din dito sa may Calabarzon, hanggang dito sa may Bicol Region, pati na rin sa may Mimaropa, at hanggang dito sa buong Visayas at sa buong Mindanao. Dito naman sa atin sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi nitong Luzon, inaasahan natin itong bahagya hanggang sa maulap na panahon at paghandaan pa rin natin itong mga tsansa ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog mamayang gabi. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa kami matapos ang isang paalala. Teng, ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 on the road na. Ano, Teng? Ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 na receive na. Okay, very good. Basta padala, sagot ka ng Air 21. May real-time delivery updates via text para worry-free ka. Teng, ang package, napadala mo na? Yes, ma'am, sa Air 21. Sa Air 21, sagot ko, padala mo. Sa ibang balita naman, pagtatapos ng El Nino phenomenon, kinumpirma ng Pag-asa.
Sa press conference kanina, inanunsyo nga na sa ngayon ay nagsisimula na itong neutral condition sa Eastern at sa may Western Equatorial Pacific. Ibig sabihin po nito, kung dati ay abnormally high itong naoobserbahang mga temperatura, sa ngayon ay normal na ang kondisyon sa nasabing bahagi nitong Pacific Ocean. At matatandaan nga na itong El Niño phenomenon ay nagdulot ng kakulangan sa pag-ulan dito sa ating bansa na sa ngayon ay umaabot na sa halos 5 bilyong piso ang pinsala sa sektor pa lamang ng agrikultura. Ito namang La Nina, patuloy ang nakataas itong La Nina Watch at inaasahan po nating posible ang ma-develop simula ngayong buwan hanggang sa buwan ng Agosto at sa may buwan ng Setyembre. At astronomical data naman tayo, inaasahan po natin. Itong sunrise yan po ay bukas sa ganap na 5:32 ng umaga at ang ating namang sunset, pagsapit po yan ng 6:30 ng gabi. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. Ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Desiree Jonia. Magandang gabi po at mag-ingat po kayo.